Hi guys! Happy Wednesday! So, ayan, kakagising lang natin. Siyempre, nag-visit tayo pan-gym. Pero, this is our third day na nag-update ako sa inyo ng trades ko. So, yung tatlong araw na tayo magkakasama ng straight ng morning So, I'm just checking my setup and this is already almost 900 pips running profit, diba? So, we're waiting na ma-reach niya itong ating TP natin, 3422. And this is our swing setup. And then yesterday, we had our scalping setups for I normally send it to our Telegram. So, don't forget to join our Telegram. It's here. Ayan. So, nagsasend ako lang ng mga trading ideas ko and mga signals. Makakatulong sa inyo for additional confluences. I don't say na mag-rely kayo on signal alone. I hope guys that you're also studying why we were able to come up with that strategy or with that setup. Kumbaga yung mga signals just more of like signal. Parang additional confluences nyo lang for your setup. This is our Telegram and so far we are 70,000 members already. And yesterday, nagbato tayo actually ng buy at sell. First is, ayan, nagbato tayo dito ng sell, ayan. Which is apparently, ayan, bumagsak naman siya actually. Pero umakit din siya ulit. And then, nagpa-buy tayo. Which is, umakit naman din talaga siya ng mga 30 pips. Which is actually, nakaka-TP1, TP4 naman tayo. It's just that, na-notice ko, sabi ko nga sa kanila, to always make it a habit na when you trade, pag nag-profit na kayo, lagi nyo na iset siya to BE. Lalo na if you're just scalping. What I mean with BE, it's break even. Yung stop loss nyo, pwede nyo siyang i-drag papunta dun sa entry price nyo or i-adjust nyo lang ng onte para dun sa spread. Kasi kapag bin-break even nyo siya ng same price din, magne-negative ka pa rin because of the spread. So, say for example, ito. Sige, for the sake lang na makipakita ko sa inyo. Kaya nagpa-buy tayo, di ba? So, ito, yung buy na yan, pwede nyo i-adjust yung TP. Kunwari, ito, lagay mo dyan yung TP. Itong SL, lagay mo dito. Yan. Depende kung ang binigay ko sa inyo na signal. Kunwari, lagay mo sa ilalim na itong MA200. Ayan. Pero, pag gusto mo, kunwari nag-positive na siya, pwede mo na i-adjust yung SL mo paakyat. Pwede mo na siya i-adjust paakyat. So, kung kunwari, umakyat na to, ito umakyat na to dito, pwede mo na i-move tong SL mo paakyat. So, habang umaakyat siya, habang umaakyat yung price, pwede mo i-move to. Diba? So, hindi lang natin ma-move kasi nga, hindi pa umaakyat yung price. That's another way of risk management. Para at least, kumbaga, secured na yung profit mo. Bumalik man, mag-reverse man ulit yung market. At least, sure na yung profit mo ay na-secure mo na. However, syempre, meron din mga strategy na ginagawa when it comes to trailing ng SL. You have to use ATR. Meron tayong mga indicator na ginagamit ATR to determine kung ilang pips ba ang ginagalaw ng volatility ng market ng specific asset na yon. Para at least, hindi tinatamaan yung SL mo naman lagi. Kasi sayang naman, kunwari, umakit pa yung market, tapos tinamaan na yung break-even mo or yung positive stop loss mo, diba? So, sayang din yon. So, you have to determine, ilang pips ba yung ginagalaw ng market? Para at least kung kunwari gumagalaw yung volatility ng market is gumagalaw siya for every 15 minutes ng mga 10 pips. So, ilalagay mo yung SL mo somewhere mga 8 pips or 9 pips para at least hindi siya tatamaan. So, yesterday, we were able to generate, tingnan natin na, like itong mga to, yan, na SL siya, pero positive yung profit. Ibig sabihin na na-hit yung trailing natin. So, tingnan natin yung naging profit natin from ayan, August 5, which is yesterday. So, yesterday, we were able to generate $158. So, mga roughly around 9,000 pesos. So, imagine niyo that kind of freedom wherein you can get 8,000 pesos, 9,000 pesos. You're just sitting inside your condominium, analyzing the charts what's currently happening. Through this skill, you will have more time freedom. Time freedom for yourself, for your family, for your kids, for your wife. And this is the ultimate reason why I was too eager to really teach this knowledge and skill because I believe that this could actually change many lives, many Filipino lives. Kasi binago niya yung buhay ko eh. And there's a high chance also na baguhin niya rin yung buhay niyo, di ba? So, it all require, of course, a journal wherein every time I set up ako, talagang pinuput ko dito, nilalagay ko dito, nina-write down ko dito. Kasi with this journal, nakakatulong siya sa akin. Kumbaga, balik, ano ba nangyari doon? Bakit ako nagkaroon ng mga losses doon? Ano bang pinagagawa ko, di ba? So, ito nakakatulong sa akin na i-determine ano ba yung mga naging emotions ko during that time, ano ba yung naging setup ko na mali. And honestly, guys, throughout my trading journey, ang talaga nagpabago ng mindset ko at mentality ko and emotions ko and
psychology ko when it comes to trading is yung time na nag-journal na ako. Kasi I thought, akala ko wala lang yung journal. Tamad ako mag-Excel. Ako hindi kasi ako ma-Excel. So, mas gusto ko rin talaga nagsusulat. Gusto ko lang nagsusulat. Mahilig ako magsulat. Pero yung palang kinakatamaran ko na yun pala yung mag-shift sa trading journey ko. So, marami akong mga realizations during the time na, of course, nagkakaroon ako ng trading journal. Kasi nakakapag-reflect ako. And ultimately, syempre, at least may nababalikan ako na something na pwede kong i-review na what went wrong, what went right. So if you really wanted to become successful in trading journey, you really have to, of course, journal your trades. Kasi if you're really serious about this business, you also have to be very serious when it comes to forming the right habit in trading. And I believe na dapat ang pinaka-goal mo muna as a newbie in trading is hindi muna yung profit. Kasi alam ko gusto niyo profit talaga. Pero what I highly encourage you guys to do is i-prioritize nyo muna yung pag-protekta sa capital nyo. So, capital preservation. Number 2 is habit forming. You have to form a proper habit of trading. Kasi once na mali na yung habit na yun, mahihirapan ka na ayusin siya kasi naggumawa ka na ng maling habit. Mali na yung mga habit na ginawa mo or pinractice mo. And lastly, proper risk management. Ayun. So, most of the time kasi, bago natin ginagawa yung tatlo na yun, kailangan mapalo muna tayo ng market. So parang kumbaga, masasaktan muna tayo sa mga losses natin, susunugan tayo, tsaka tayo talagang natututo. Which is actually hindi ko naman mapagkakaila kasi lahat naman tayo dumaan sa ganun. One thing na mali ko nga din, hindi ako gumawa ng account ko na medyo malinis. Kasi yung account ko po to na sobrang tagal na. Like, simula nag-trade na ako, ito yung naging account ko. And lahat na ng mga kumbaga, naging journey ko, yung naging roller coaster journey ko sa trading is nandito. So, hindi ko siya makonect sa MyFX book kasi syempre, during the time na nagsisimula pa ako, di talaga maganda yung resulta niya. Kaya, since it's my personal journey and I wanted to keep it with myself, I'm not liable or I don't have any obligation to share it with other people. I'd probably make another account siguro wherein doon ko na ilalagay lahat kumbaga yung mga natutunan ko. Pero yung mga noon, kumbaga yung dump account tawag ko doon eh. Yung dump account ko na yun, wherein doon ako nag-aral, doon ako nagkaroon ng losses, nandun lahat ng mga mali ko sa trading journey ko. Sa akin na lang yun. Pero pinapakita ko yun sa mga class ko. Every time na meron akong mga class, pinapakita ko yun sa mga estudyante ko. Kasi gusto kong makita nila kung paano ba yung naging journey ko, paano ako nag-struggle, ano yung mga naging losses ko, gano'ng kalaki mga naging losses ko. Every graduation na yung pinapakita ko yun. Pero in this case, I wanted to keep it private. I wanted to keep it with myself. Gagawin lang siguro ako ng separate account wherein doon yung makikita yung mga trades natin na syempre binabato ko rin na signal para at least maging transparent din tayo kasi one thing I realized during the time na I'm being criticized is tama nga naman talaga yung mga haters ko na I really have to show my credentials through my FX book. Kasi that's one thing na hindi ko ginawa, tinrabaho, or hindi ako gumawa ng account wherein specifically for public account lang. So, mostly ng mga public accounts is mga EA yan, mga EA nila Coach Edsel. Which is yun naman, automated trading. Kasi I believe na marami talagang gusto ng mga automation, passive income. Which is ako, I believe nung time na employee pa lang ako, talagang I'm really into talaga automation. But anyway, ito yung trade natin ngayon. So meron tayong $0.27 na profit so far. So iiwan ko na lang yan. So if you're gonna be asking me what would be my setup for this Asian session, my bias would be sell. Because I'm seeing some imbalances here na potentially pwedeng balikan. And kung titingnan natin yung retracement, tingnan natin kung hanggang siya babalik dito sa ating Fibonacci. So, meron tayo ditong golden zone, this one, ayan. So, ang potential na balikan ng presyo is somewhere here and then up, ayan. Dito sa ating golden zone. Somewhere within this zone. And then, this will continue going up. Kasi ito sa ating swing setup, ayan, we're seeing na, ayan, makikita nyo naman, na since almost 900 pips na siya, nakita talaga yung volume ng mga buyers is really, really strong. Dapat for like this week talaga, ang bias mo talaga is buy. Pero pwede rin mag-sell, but yun nga, for scalping only. So you have to be very careful when you trade against the trend, diba? But anyway, sige, mag-gym na muna ako. And then, ayun guys, I'll update you again for today kung ano yung mga market outlook natin. And hopefully makahanap tayo ng mga possible setups.